Ilang tao na ba ang yumaman dahil sa pag-i-invest sa crypto? Isa? Dalawa? Tatlo? Hindi. Napakarami na. Katunayan, ayon sa cryptocurrency data tracking firm na BitInfoCharts ay tinatayang nasa 100,000 na tao na ang mayroong at least $1 million ng dahil lamang sa pag-i-invest sa Bitcoin. Ang Bitcoin o ang pinakakilalang crypto ay unang naging popular sa Pilipinas noong taong 2017. Ngunit bukod rito ay marami pang ibang cryptocurrencies tulad ng Ethereum, XRP, Cardano, Litecoin at marami pang iba na maaaring magbigay ng napakalaking opportunities pagdating sa pagpapalago ng pera. Hanggang ngayon ay patuloy pang dumarami ang mga Pinoy na pumapasok rito lalo na nang dahil sa COVID-19 pandemic. Kung hindi ka pa rin kumbinsido sa potensyal ng crypto bilang susi sa iyong unang milyon, tapusin mo ang video na ito para malaman mo ang 10 dahilan kung bakit dapat kang mag-invest sa crypto. Welcome sa Unang Milyon, ang channel na tutulong sa iyo para makamit mo ang pangarap mong milyon. Kung hindi ka pa nakasubscribe, abay nahuhuli ka na. Kaya naman, subscribe muna. Nabanggit namin sa aming nakaraang video ang 10 paraan para maabot mo ang iyong unang milyon. Pang-10 sa nabanggit ay ang pag-i-invest sa crypto. Kung nais mong malaman ang iba pang 9 na paraan, ay i-click mo ang link na nasa itaas. Sa ngayon, isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit kailangan mo nang umpisahan ang pag-i-invest sa crypto. Una, mag-invest ka sa crypto dahil walang kumukontrol sa iyong pera dito. Kung ang mga tradisyonal na pera tulad ng peso, dollar, euro at iba pa ay kontrolado ng gobyerno at mga bangko, sino nga ba ang kumukontrol sa crypto? Actually, ang kagandahan sa crypto ay walang certain institution na kumukontrol dito. Pero at the same time, nakokontrol ito ng lahat ng nag-i-invest dito. Kung ang mga bangko ay nagbubukas at tumatanggap lamang ng transactions tuwing business hours, ibahin mo ang blockchain dahil gumagana ito non-stop. Kaya naman kahit madaling araw ay maaari ka pa rin gumawa ng transactions. Bukod pa rito, ang payments na ginagawa sa bangko ay maaaring umabot pa hanggang 48 hours bago mag-reflect sa mga accounts. Samantalang ang payments na ginagawa naman through crypto ay inaabot lamang ng 15 minutes hanggang 1 hour kaya't hindi mo na kailangan pang maghintay ng matagal. Bukod pa dyan, walang kakayahan ang government na i-freeze ang mga accounts o kaya na may tingnan ang record kung kanino o magkano ang laman ng bawat accounts na ito. Dahil ang mga crypto accounts ay pseudonymous. Ibig sabihin, hindi nakikita ang iyong tunay na identity. Pangalawa, mag-invest ka sa crypto dahil mataas ang security nito. Nabanggit nga natin na hindi ito kontrolado ng anumang institusyon. Pero kung hindi ito namomonitor ng mga bangko at gobyerno, ay safe nga ba ito? Oo naman. Makakasiguro ka sa seguridad ng crypto dahil ang bawat transaction na nangyayari kada oras o kada segundo ay nare-record ng permanente sa data ng ilang libong tao. Hindi lamang sa isang central database na tulad ng mga nasa bangko. Kaya kung magkakaroon man ng error ang isang user o mayroon mang sumubok na baguhin ang data, ay mache-check ito ng iba. In other words, mas malaki ang network, mas tumataas ang security nito. Ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman ng ibang tao, marami-rami rin ang nabibiktima ng mga scammers kaya't hindi ka dapat magtiwala sa mga third party na nagsasabing sila ang bahalang magpalago ng investment mo. Hanggat maaari, ikaw lang dapat ang nakakaalam ng sarili mong account upang hindi ka magkaroon ng problema. Pangatlo, dapat kang mag-invest sa crypto dahil ang value nito ay nakadepende sa market. Maraming opsyon ng gobyerno upang manipulahin ang value ng mga tradisyonal na pera. Pero pagdating sa crypto, ang mga taong nag-i-invest mismo ang may control dito. Ito ay may kinalaman sa tinatawag na supply and demand. Simple lang to. Kapag maraming tao ang bumibili o nagpapasok ng pera sa isang crypto coin, ay tumataas ang presyo nito. Kapag naman marami ang nagbebenta o naglalabas ng pera mula sa isang cryptocurrency papunta sa kanilang account, ay bumababa ang presyo nito.
Pang-apat, dapat kang mag-invest sa crypto dahil ligtas ka mula sa inflation. Isa pang disadvantage ng mga tradisyonal na pera kumpara sa crypto ay laging bumababa ang value nito dahil sa inflation. Halimbawa, sa halagang piso noon ay makakasakay ka na ng jeep o kaya na may makakabili ka ng isang tuhog ng banana Q. Samantalang sa panahon ngayon ay isang pirasong candy na lamang ang mabibili mo dito. Ganoon rin naman sa mga panahong nagkakaroon ng pinansyal na krisis sa bansa. Upang mapunan ang kakulangang ito, maaaring mag-print ng mga bagong pera ang gobyerno para idagdag sa sirkulasyon. Ang gandang pakinggan nito, di ba? Marahil ay napaisip ka kung bakit hindi na lang mag-print ng pera ang ating gobyerno para yumaman ang Pilipinas. Ngunit sa lungat rito, ang mangyayari dahil habang parami ng parami ang perang nasa sirkulasyon ay pababa rin ng pababa ang value nito. Ito ang dahilan kung bakit mas nagtitiwala ang mga wais na tao sa ginto kaysa sa pera. Dahil ang ginto ay hindi lamang basta-basta nagagawa kapag kailangan ito, kaya't imbes na bumaba ang value, lalo pa itong tumataas sa paglipas ng panahon. Tulad ng ginto, hindi rin basta-basta nakakapagdagdag ng crypto kahit mataas ang demand nito dahil limitado lamang ang supply nito. Panglima, mag-invest ka sa crypto dahil magandang alternatibo ito para magtabi ng pera. Kung magbabaon ka sa lupa ng 1,000 pesos at kukuhanin mo ito matapos ang 10 taon, mananatili itong 1,000 pesos. Ngunit mas kaunti na ang mabibili mo rito dahil nga sa nabanggit nating inflation. Kung sa bangko mo naman ito itatabi, safe ang pera mo. Ngunit sobrang baba naman ang makukuha mong interest. Samantalang kung sa crypto mo ito i-invest, ang iyong pera ay maaaring madoble, matriple o higit pa sa mas maikling panahon kung gagawin mo ito ng tama. Pang-anim, dapat kang mag-invest sa crypto dahil ito ang magiging main currency in the future. Ang tradisyonal na sistema ng ating mga bangko ay napapasok pa rin ng mga hackers kaya't maraming tao ang naghahanap ng ibang alternative na may ligtas pero decentralized na sistema. Dito pumapasok ang crypto, lalo na't pa-advance rin ng pa-advance ang ating teknolohiya. Balang araw, mas marami na ang gagamit ng digital money kaysa sa mga tradisyonal na pera. Magiging parte ka ng history dahil darating ang araw na pag-uusapan ng mga tao kung papaano sila bumibili ng mga bagay noon gamit ang mga tradisyonal na pera. Tulad kung papaano natin pinag-uusapan ngayon kung paano nagtitrade ang mga tao noon ng asin, bigas, metal at iba pa. It's either magpapaiwan ka or sasamang gumawa ng history na ito. Pang-pito, dapat kang mag-invest sa crypto dahil malaki ang kikitain kung gagawin mo ito ng tama. Tulad nga ng sabi natin kanina, malaking oportunidad ang dala ng crypto. Halimbawa na lamang ang isa sa pinakabatang Bitcoin millionaire na si Eric Finman. Noong 12 years old siya ay nakatanggap siya ng $1,000 mula sa kanyang lola at ginamit niya itong pang-invest sa Bitcoin noong 2011. Hindi siya nagkamali ng desisyon dahil sa ngayon ay tinatayang nasa $4.8 million na ang kanyang kayamanan. Gaya niya, maaari ka ring maging milyonaryo sa crypto. Pero huwag mong kakalimutan na mas volatile ang value nito kaysa sa ating mga currency. Kaya't mas maganda kung pag-aaralan mo muna kahit ang mga basic na techniques na maaari mong magamit dito at ang cryptocurrency na iyong pag-iinvestan. Pang-walo, mag-invest ka sa crypto dahil mas madaling pumasok sa crypto market kaysa sa iyong inaakala. Kung inaakala mong sobrang komplikado ng mga prosesong kailangan gawin bago ka makapag-invest sa crypto ay nagkakamali ka. Basta't may cellphone ka at internet access ay pwedeng-pwede mo itong subukan. Katunayan, mas madaling magsimula ng investment dito kaysa sa mga tradisyonal nating investment kung saan mas malaki ang initial investment na dapat mong ipasok. Maaari itong umabot ng 5,000 pesos. Samantalang sa crypto, kahit na 500 pesos lang ang extra mo, ay pwede mo na itong i-invest at wala pang mga papeles na kakailanganing ipasa. Pang-siyam, mag-invest ka sa crypto dahil mababa lamang ang fees nito. Anumang type ng investment ay mayroong fees.
fees para sa paggawa, pagbili, pagbenta, at kahit pagtabi lamang ng pera mo. Ang pagkakaiba lang ay mas mababa ang fees na sinisingil sa crypto dahil walang mga pribadong institusyon na kumikita mula rito. Hindi tulad sa mga bangko na mas mataas ang makakaltas sa iyo sa pagka-transfer pa lang ng pera. Wala ring mga ahente dito na kailangang paswelduhin para sa kanilang mga komisyon. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit parami ng parami ang nag-i-invest sa crypto. Pang-10. Kailangan mo na talagang mag-invest sa crypto dahil siniseryoso na ito ng mga malalaking businesses. Sa ibang bansa, ang mga kilalang companies tulad ng Microsoft, KFC, McDonald's at iba pa ay tumatanggap na ng Bitcoin bilang pangbayad sa kanilang mga produkto. Dito sa Pilipinas, hindi pa man ganoon ka-open ang mga kumpanya sa crypto bilang pambayad ay nakikita pa rin nila ang potensyal nito. Sa katunayan, ang mga residente ng Cebu City ay maaaring magkaroon na ng opsyon para makagawa ng transactions sa kanilang City Hall gamit ang cryptocurrency na C-Peso. Maaari raw itong gamitin na pambayad ng business taxes, real property taxes, bus rapid transit credits at iba pa. Dagdag pa rito, 16 na crypto exchange service provider na rin ang regulated na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isa sa pinakamalaking bangko naman sa bansa, ang Union Bank, ay nag-install na rin ng Bitcoin ATM. Ngayong alam mo na kung bakit ka dapat mag-invest sa crypto, paano ka nga ba magsisimula? Tulad nga ng sinabi natin kanina, ang kailangan mo lang ay cellphone at internet upang makagawa ka ng account. Maraming applications na pwedeng gamitin tulad ng Coins.ph, Abra, PDAX, Binance, Bitpanda at marami pang iba. Gamit ang mga apps na ito ay magpapasok ka ng pera mula sa iyong bank account, GCash, Paymaya o iba pang digital wallet. Dito ay pwede kang mag-trade o kaya naman ay mag-hold kung gusto mo lang ng long-term na investment. Tandaan mo lang na dapat ay buy low, sell high at kailangan mo munang pag-aralan ang mga coins na pag-iinvestan mo upang makasiguro ka na hindi mapupunta sa wala ang inilabas mong pera. Maganda rin kung may kaalaman ka sa mga basic na technical analysis at updated sa mga news patungkol sa crypto. Dahil mas volatile ang crypto kaysa sa ating mga tradisyonal na currency, mas mataas ang risk dito. Kaya kung hahaluan mo ng emosyon ang iyong pag-i-invest ay matatalo ka. Sa crypto, kailangan mong ihanda ang iyong kaalaman at pasensya upang maging isang milyonaryo. Nasa sa iyo kung babaliwalain mo o igagrab mo ang malaking opportunity na ibinibigay nito. Gusto niyo ba ng mas detailed na paliwanag kung paano mag-invest sa crypto? Kung oo, ipaalam niyo lang sa amin sa comment section at sabay-sabay nating gamitin ang crypto para maabot ang ating unang milyon.